President, kanina pa ho kayo tingin ng tingin sa amin. Hindi kayo, lagi kayo tumitingin sa kanan. Hindi ho kayo tumitingin sa kaliwa. Napapansinan po kayo ni Senator De Lima? Wala maganda dyan, dito lang. Magandang araw po mga kababayan. Welcome po dito sa ating Momunting Channel ang Lance TV. Ito po ang inyong Kuya Lance. Ito po ang mapapanood nyo na video ngayon. Ito po yung ito yung pagdinig sa Senado. Siguro sa iba dyan napapanood nyo na po ito, pero yan, i-upload pa rin po natin dito sa ating channel. Baka mayroon pa tayong mga subscriber o iba pa dyan na hindi pa nakapanood. Ayan, panoorin po natin itong Senator Jinggoy kay dating Pangulong Rodrigo Duterte o sa ilan pa mga resource person na tatanungin nila, no? Ayan, tuloy po. Ayan, panoorin po natin. Not a laughing matter. Salamat Bago po ang lahat, huwag po ninyong kalimutan na sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe naman po sa ating channel at paki-like po. Maraming salamat, malaking tulong na po yan sa atin, okay? I'm joking. Para ma-lighten lang yung mood, Mr. Chair. Anyway, on a serious note, Mr. President, how do you assess the campaign against illegal drugs during your time, Mr. President? Do you consider it as a success, Mr. President? Mr. Senator, it is a continuing problem for the country and for the entire world. The drug problem is a very serious and pernicious, virulent ailment that the country is facing. Kung nagkulang ako, pasensya. Pero ang solusyon during my time was a call of duty of the President. Ako yun. Kasi ako yung presidente sa panahon. At hindi ako nagkulang, Mr. Senator. Nag-warning ako lahat narinig ng Pilipinas. Huminto kayo sa droga. Bitawan ninyo, drop it. Kasi magkakaproblema talaga tayo. Pag nakita tayo sa isang kanto at nag-awak mo ang droga, problema na talaga yan. So, yun na, nagkakaroon tayo ng problema. May patayan. But it was not state-sponsored killing. There was never an official order to the police and the military and to the agents of government to kill. Mr. President, if I may... Yes, sir. Kasi napapanood ko kayo sa TV nung hindi pa ako senator during your term na meron mo kayo sinasabi, uubusin ko kayo, papatayin ko kayo. Ano po ibig sabihin? Sino po yung uubusin ninyo? Sino yung papatayin ninyo? Ito ba yung mga user, mga pusher ng illegal drugs? Yes, sir. Lahat. Hold-upper, kidnappers. Hindi lang sa drugs. Hindi lang droga, sir. Lahat po. When I was mayor, kalaban ko lahat ang kriminal. Nung sinabi niyo pong uubusin ko kayo lahat, papatayin ko kayo lahat, ito ba ho yung naging resulta kaya marami hong naging patayan, Ginong Pangulo? Literally, yes. So, pero wala ko kayong inuutos sa mga dating chief of police ninyo, chief of PNP na pumatay. Warning lang na istorya man lang yan, sir. Ano mo, pagka mayor ka o presidente ka, pag sinabi mo huminto kayo, papatayin ko kayo. So, Ginong Pangulo, nung mayor po kayo ng Davao, do you confirm the existence of the Davao
Davao Death Squad? No, sir. Wala akong Davao Death Squad. So ano po yung iniimbestigahan ni former Senator De Lima nung siya chairperson ng commission na yun? Nag-imbestiga po noon si Secretary De Lima, si Senator De Lima, during na time na siya pa yung time ng Aquino. Siya pa yung isa siya na CHR chairperson Pero wala pong nakuha talaga, wala pong na-file na kaso. Naging DOJ Secretary, wala din pong na-file na kaso. Kaya walang kaso. Kung meron sana, dapat maharap sana ng dating Pangulo. Pero kasi wala talagang na isang panakaso sa korte. Kaya ang inimbestigahan po niya yung DDS, if I'm correct. Am I correct? I don't know how the term was coined. Senator De Lima, were you investigating the Davao Death Squad when you were chair of the CHR? Yes, that was the focus. But the former president doesn't confirm the existence of the Davao Death Squad. That has been his position nung tinanong ko siya, nung nag-appear siya sa public inquiry, that there's no such thing as DDS. It may not be the correct term, or it may not really be or explicitly called the Davao Death Squad. Who coined that name, that phrase, the Davao Death Squad? I think it was media, it was certain sectors, certain groups. But it was... ayan gawa-gawa lang talaga ng media yung pagka-DDS. Ang iba din po na mihini ng DDS. Duterte diehard supporters. Kaya minsan ginagawa din Davao Death Squad, gano'n lang talaga, pero wala po talagang Davao Death Squad na kumbaga sinasabi nilang mamamatay. Wala po talaga. Ewan ko lang kung sa sa palagay nyo. Pero sinasabi naman ng former president, di ba, na wala naman talagang DDS. Media lang yun, gawa-gawa ng media. Tuloy. Which you headed before, Madam Senator? We knew it to be as Davao Death Squad because of the various reports. But it did not originate from us, the term Davao Death Squad. If I may cut you, Madam Senator, may quick interjection on si Senator. Salamat ka, Mr. Chair, and salamat sa SP Pro Tempore. Very quick, at the proper time, and this is related to the line of questioning of the SP Pro Tempore right now. At the proper time, I will ask the Chair's permission to play a never-before-played video that precisely talks about the Davao Death Squad, exactly related sa line of questioning ng SP Pro Tempore at this moment. Senator, may I... Yes, sir. Go ahead, Chair. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Oro, commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi mo sabihin ng death squad. Siyempre sila nga naman yung commander, di ba? Kung yung mga bata nilang pulis nakakapatay, sila yung commander nakapatay na pulis. Sila yung commander. Kaya sinasabi niya, siya yung commander ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo niyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. Oo nga naman. So pag sinabi mong death squad, it's a very loose term. At yan sila, ito, si Danaw, ayan o. Nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. O kano bang, ilan bang pinatay mo? Lumahan yan. Ito, De La Rosa. Anongin ko sila ngayon? Tanongin ninyo. Openly lahat yan dumaan pagka-police chief. Pati nga si Gamboa. Tanongin ninyo. Danaw, kung may utos ba ako na patayin ninyo yung tao, nakatali yung paa, pati kamay sa likod, or assassinate them. Ang sinabi
Sabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sinabi, yan ang instruction ko. Pati yan si Koy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Kung ikaw ang mayor, how do you deal with the problem? I'm sorry to tell you, I'm sorry to express to the nation. Unforgiving ako, hardliner, alam nila yan. Pati pulis alam nila. They are not really siguro to talk about it. Sinabi ko yan sa mga pulis. Putang ina kayong mga pulis, pag pumasok kayo dyan sa droga, kayo ang mauuna. Fact-finding mo na. Marami din po talagang mga pulis na involved talaga sa droga, no? Sila yung, kumbaga, sabi pa nga ni Spinido, the big gang syndicate in crime syndicate in the country, ano, di ba? Tuloy. Gamboa, you were formerly Chief of Police of Davao. Lahat yan sila? Yes, answer. Yes or no? Yes? No, sir. No, okay. General Danao, former Police Chief of Davao? Yes, sir. Okay. Teresinas, former Police Chief of Davao? No, sir. No. Catalino Coy, former Police Chief of Davao? Yes, Your Honor. How about Karamat, former Police Chief of Davao? Ha? Mic, sir. No, sir. Okay, para klaro. Okay. Short interjection. Mr. Chair, yung DDS, yung term ng DDS, siguro sa amin dito, Danao, General Coy, General Gamboa was never a chief of police, but naasahan niya sa Davao, sa Police Regional Office 11. Ako, asahin ako ng Davao as City Director. At doon ako nagsimula yung career ko sa Davao City. Just this weekend, Mr. Chair, in-interview ako ng mga media ng Davao nung umuwi ako. At harap-harapan, sinabihan ko sila, kayo kasi, mga media ng Davao, kayo nag-imbento nung term ng Davao Death Squad. Pag may namatay, binabalita kagad yun, Davao Death Squad. Kayo ang nag-imbento ng term na yan, sabi ko sa media ng Davao. And later on, one of the media ng Davao, dinibang yung aking statement. Sabi niya, sir, with due respect, bago namin yan na-create yung term na yan ng Davao Death Squad, meron kasing isang namatay, sir, may isang namatay, binaril, may nakalagay doon na placard na Davao Death Squad. Kaya doon nag-start yung paggamit namin. Yun pala. Doon nagsimula ang yung pala ang kwento. Doon nagsimula ang Davao Death Squad, pangalan na Davao Death Squad. Ng Davao Death Squad. So therefore, sabi ko, okay, I will correct my statement. Hindi kayo ang nag-invento, but kayo ang nag-propagate ng word na yan. So yun na, lumaki na nagiging ginamit niya. Pag may binaril, sabihin kagad, Davao Death Squad. Kahit na binaril dahil jealousy ang motibo, or kaya malaking utang, nakadispal ko ng pera, binaril, DDS kagad ang pinapalabas na term. So yan na, lumaki na yung pangalan ng Davao Death Squad, Mr. Chair. Catalino Coy, naging chief ka. Danao, naging chief kayo. Do you mind or don't you mind having been called as the head of the Davao Death Squad by the former president? I think he's just joking, sir. Pero kagaya nga po ng sinabi ng ating mayor, sir, in my stint of almost 3 years as the city director of Davao, wala po talaga yan yung sasabihin na you kill him, wala pong gano'n, sir. So it's just a matter of taking things on your hand. If you will take it literally, yung sinasabi niya sa media, kung ano yung sinasabi niya ngayon, sir, yun lang yung sinasabi niya. Pero yung kamong sasabihin niya na, Danao, patayan mo sa ganito, there's no such thing, sir, na gano'n. So walang ganun. Is there a danger that your men will incorrectly interpret what the mayor was saying? Well, nung panahon ko, sir, as city director, I don't deny, sir, that there were some killings. Pero talagang, ang tao ko, sir, ilan din ang na-hospital dyan. Even
in my term as my regional director of 4A in NCRPO and MPD. On record yan, sir, nasa hospital. Hindi lang, sir, nasa hospital, kundi namatay yung pulis natin. So, anong gagawin, sir, ng pulis pag ikaw ang nasa sitwasyon namin, sir? Oo naman, ano? Alam mo, magpapauna ka sa mga kriminal. Siyempre, unahan mo na. Alangan ba naman mabahal o papayagan mo mabahal yung misis mo o kaya yung mga anak mo mawala na padre ni pamilya, di ba? Una, criminal mga yan eh. Now, just to kill the PNP there? So siguro, sir, maging emotional man tayo rito, sir, pero kami po mismo is nasa front line in enforcing the law. Pero there is no such thing as sabihin na pakain mo lang si ganito, no. Walang ganon, sir. Sige. Can we hear from Catalino Coy? Thank you, Mr. Chairman. Yes, General. I mind very much me being associated with the DDS because during that time when I was the city director of Davao, it was really a problem for us, especially the unsolved killings. Actually, we had a case in Ombudsman because of that, because of command responsibility. It is really a challenge for the PNP to investigate those cases because even the relatives of some of the victims refused to cooperate. And we believe also, and there was a suspicion that there were really some PNP personnel and even some civilian individuals who were involved in those incidents. Siguro napansin pati ng former president yung shock ng lahat. Bakit, sir, yan ba ang trabaho ng pulis na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban. Bakit Iba po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Bakit Salamat, sila- SP Pro Tempore. bakit sila Salamat, Mr. magpapatay? Chair. No. Hindi yan ang tanong ko. Talagang, napaka hindi magandang impression po ng mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Huy at pati kanina ni General Danao Look, ma'am, about it. may I Salamat tayo, Mr. interrupt Chair. you? I'm done, Mr. Chair. for now. Kindly. Itong mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Oo naman. Doon nga sa Academy nila, sa PMA, they are wonder to yung ano talaga yung batas. Alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban Yes. para mapatay, para Yes. masabing nanlaban. Correct. Correct. Para That was a very ma-minimize. incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, Yes. I may say, as a It's civilian, not, sa professional police. It Salamat depends tayo, on, Mr. Chair. ano na natin yan, ma'am. That's your view, that, right? It's not my view Hindi only, ka Mr. dumaan Chair. ng- Thank you for hindi putting ka it on dumaan record. pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, dumaan ako prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, Yan salamat ang tayo, totoo Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, the Mr. chance Chair. to solve the problem of the community. Alam niyo po, nag-mayor din po ako ng San Juan, kaya I know where the former president is. Marami ka rin siguro pinatay sa alam ko. Mr. Chair, Mr. President, bibigyan ho namin kayo ng pagkakataon to air your side dahil nung nakapanood ko po yung mga revelations ng mga resource persons sa Quad Committee sa House of Representatives. Marami po mga revelations po ang mga naglabasan, katulad po nung kay Colonel Garma. Ang sabi po niya, she received a call from you sometime in May 2016. Can you confirm this, Mr. President? Hindi ako tumatawag ng polis. Bahay? Yung sabi niya doon sa bahay? Pwede mo na pupunta ng... Before you assumed the presidency, you were still president-elect at the time. Sabi niya May 2016. So I presume you were still president-elect, Mr. President. I do not remember calling her. And for what? Yung presidente ako, nandyan na yung lahat nasa akin na Ang sabi po kasi niya dun sa kanyang revelation
doon sa Quad Committee, nagpapahanap din po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC. Tama po ba ito? Yun po ang sinabi ni Colonel Garma doon sa Quadcom, sa House of Representatives, yun ang Pangulo. I hate to say this, but nagsisinungaling yung gagang yun. Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Di, yung mga aglipay pati isali ko na lang. Yung Mormons. Why would I zero in sa Iglesia ni Cristo? For what reason? Bakit nga naman na mamimili pa na Iglesia ni Cristo? Mayroon namang ibang ano dyan, tao na mga pagkakatiwala. Bakit Iglesia ni Cristo? Yeah, sir. I am just trying to explain ko kung bakit ako magpatawag ng Iglesia ni Cristo. Di, ipatawag ko na lang yung Mormons, pati yung Aglipay. Trabaho nila yan, sir. Ako, Mayor Presidente. Wala akong pakialam kung anong relihiyon ninyo. Trabaho kayo dyan. Alam nila yan. Alam nila yan kung paano ko sila murahin noon. Do not give me that shit to butang. Mr. President, pero gaano niyo po kakilala itong si Colonel Garma? At kailan niyo po siya nakilala? Saan ba ito nagka-problema itong babae na ito? Hiwalay ito sa asawa eh. Si Niligawan niyo po? Oo, si Bilila. Niligawan niyo po? Sino? Si Garma? Oh, kung wala na siguro akong ibang makita, sir. Hindi, sir. Ganito naman. Hindi ko naman inaano. But, alam mo kasi, pag tao ko, alam nila yan. Parang close mo talaga. Kasi, ganun ako mag-tractor dito sa pulis eh. Ito sila, sir, mabutit nandito kasi puro dumaan ito sila sa akin. Ganun talaga ako Pero bakit po siya nagsasalita ng nagbibigay po ng revelation doon sa Quadcom at sinasabi niyo hindi po totoo na tinawagan niyo po siya noong May of 2016? Yung unang affidavit ni Garma, talagang dininay niya lahat. Deny ng deny. Umiiyak pa nung content. Pero nung nagkaroon ng supplemental affidavit, yun na, mayroon ng kakaibang mga sinasabi. Hindi natin alam kung may nag-audyok sa kanya. Yun nga lang. Ano po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC? Hanggang ngayon, sir, it's a mystery. Bakit ko siya tatawagan at bakit ko sabihin sa kanya maghanap ng Iglesia ni Cristo na marami namang pulis sa Davao na membro ng Iglesia ni Cristo? Oo naman, di ba? Why would I specify a person belonging to a religious sect when as a matter of fact there are a lot of policemen who are members of the Iglesia ni Cristo in Davao City? What would be the point of asking for a special person? Hanggang ngayon, sir, hindi ko nga mafatong. So sabi ko, well, I don't know, but it's a lie. Or making up stories. I don't know what she's driving at o ano ang... Kasi ang kwento daw dyan, pag hindi ka nakipag-cooperate, kasi yung anak niya may tawag ito, special child. Pag hindi ka nakipag-cooperate, kukunin ng DSWD yung anak niya. Tapos kasi siya naka-content. Tapos iimbestigahan yung mga ari-arian niya. Kaya yun siguro, yun yung nagudyo. Kaya nagbago siya ng nagbago siya ng testimony niya. Nagkaroon ng supplemental affidavit.
na di umano sinasabi nila, sinasabi ng ibang mga tao. Hindi natin alam. Tuloy. Ipalabas sa at the end of the story. Mr. President, kilala niyo ba itong si Colonel Leonardo? Yes, sir. Sino po ang nag-recommend sa inyo na i-appoint po si General Leonardo? Kasi base urod sa testimonya ni Colonel Garma, siya yung nag-recommenda kay Leonardo sa inyo para i-appoint. Totoo po ba? Wala, sir, kasi alam mo, I cannot create a unit sa police because we do not have that kind of authority now. Hindi ako pwedeng magtawag ng police dito o sige, kayo ang unit and you are you do this job. You have to clear it with the at hindi papayag itong mga chief of police kasi meron yan silang organization mismo for drugs and for itong whatever mga specialized narcotics, tapos itong mga smuggling. Hindi, kasi po ang testimonya po ni Colonel Garma sa Quadcom sa House of Representatives, tinuturo po niya itong si Leonardo na nagbibigay po ng reward money sa mga police officials na nakakahuli o nakakapatay po ng mga drug pushers. Gusto ko lang, at least you can air your side, Mr. President, kung talagang totoong may reward money o wala. Sir, sagutin kita ng ganito. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Kung may pera, bulsa ko na lang. If there is a fund for that, why would I give it to them? Trabaho nila yan eh. The best that I could minsan is pupunta ako. Iyaya ko yan sila na magkain. Or kung may mga problema sila na personal, alam mo sir, ganito yan eh. Yung police sir, maliit lang talaga yung sweldo. Maliit talaga, hanggang ngayon maliit talaga ang sweldo. Pag hindi pumasok ang local, Tumaas lang yung tawag nito. Lumaki lang yung sweldo ng mga pulis sa time ni Duterte kasi dinoble nila yan. Ngayon pag pumasok kaya nasa 28,000 yung sahod, tapos pataas na yan yung mga PO1 nasa 28 o more than 30,000. Sa panahon lang yan dati yan nasa 17 lang yata yan o wala pa nga kaya nung sa panahon niya tinaasan talaga yan pati mga military. city mayor, at may problemang personal yung pulis, cancer ang asawa, sweldo, walang ibang puntahan yan ikaw. Pag hindi mo tinulungan ang pulis, sir, patay. Yung sweldo nila cannot cope up with the demands of mga problema. Minsan, yung tanungin ko, ilan ang anak mo? Magsabi, alam nila yung estasyon. Estasyon nila, yung station commander dyan sila. Tapos magtanong ako sa isang polis, ilan ang anak mo? Sabihin, 6. Sir, ito prangkahan. Nagagalit talaga ako. Putang. Sildo mo ng ganun, tapos sige ka, putulin ko yung, barilin ko yung, ganun. Nandito man sila, sir. You can ask them. Stricto ako sa kanila, pero kaibigan ko sila. Ano ako sa pulis, sir? Because pagka may problema sila, nandyan ako sa kanila. Pero pulis talaga ako at matagal akong nagturo sa Police Academy kasi noong practicing lawyer ako, wala masyado akong kita kasi bata pa ako. At maaga akong nag-asawa, magkaroon ako ng anak, kulang panggatas, kaya ako nagturo sa
Academy, kaya yan sila dumaan lahat sa akin. Lahat yan sila nakatikim ng lecture sa akin, sir. Wala akong sinabi sa kanila na pumatay ka ng tao, barilin mo ang nakatalikod, ano yung sa law school ko, sir, yun ang tinuturo ko sa kanila. Yung criminal law ko dito sa law school ko, yun ang dinala ko sa kanila. At mas maganda kasi natitempla ko, I could use the common yung lingwahe nila. Kaya malapit yan sila sa akin. Pero alam nila pag nakasala sila, alam nila yan. Pagka sinabi ko nga sa kanila, ito, pardon, allow me to use the word. Sinabi ko talaga sa kanila, putang ina kayo mga polis kayo. Huwag kayong pumasok dyan sa druga. Huwag kayong pumasok sa kidnapping. Kasi ako mismo, ako ang papatay sa inyo. Ako ang papatay sa inyo. Totoo yan, sir. Ano yan? Buhay man sila lahat. Sabi ko, putang ina, huwag kayong pumasok dyan. Let's say kayo. Papatayin ko talaga kayo. Ayan, bago po matapos ang video na pinapanood natin, huwag pong kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin at i-like ang video natin. Lance TV po, maraming salamat. Tuloy! Kaya yung pulis na nagkasala sa mga ganon, either pagka nagkasala, wala na. Mawawala po. Oh, yeah, yung sa ano. Talagang ba yan sila? Kasi sabi ko, papatayin ko talaga. Putang ina, pag nakita, kaya patayin kita. At kung tanongin mo ako, sir, na may pinatay ako, hindi man ako ang iniimbestiga ngayon. So, hindi ako sabi na totoo. Mag-line na lang ako. Hindi, ako na lang po magtatanong, meron na ba ako kayo pinatay, Ginoong Pangulo? Sir, may moment lalo na sa yung outrage. Yung hindi ko matanggap yung minsan yung pamilya na ubusin mo, patayin mo, tapos i-rape mo. Mukhang ano sa akin yan, sir, talagang nawiwirla ako. Masyadong ang fuse ko dyan, mainit talaga ako. Alam nila yan. Kaya behave. Sir, ito tanongin mo, prangka-prangka. Nandito, we're all citizens of this country. Anong pinaka-safe na city for the longest time hanggang ngayon? Anuhin ko kayo? Noong panahon po ng tatay ko, San Juan po. Kasi sir, binaback-upan ako ng tatay mo. O, totoo. Ano mo na, huwag na lang tayo mag-ano. Ilabas na lang natin. Ang sabi ng tatay mo sa akin, sir, you do what you have to do to make your city safe. Kasi ang Davao na babalitaan na maganda. Kaya ang Davao nag-flourishes. Kaya ang Davao malinis. Kaya ang Davao ngayon, anytime maglakad ka, walang gagalaw sa iyo. Alam ng tao kasi pag magkamali sila, hindi yung police, they have to deal with me. Dapat ako ang imbestigahin dito, extrajudicial killing. Wala yan sila. Ako mismo ang... Mr. President, noong time na mayor ka, merong pulis na nag-involve sa droga sa Davao? Marami, sir. Oh, what happened to them as far as you know, Mr. President? Ayan sila. Sila ang may alam. O, sige, tanungin natin sila. Sabi ko, Sige. sabihin mo, 24 hours sabihin mo sa putang inang pulis mo. Pag nakita ko yan, patayin ko. Sige ba, I will now take the time of Senator Estrada. So, sino yung... Huwag lang, sir. Huwag ka na lang lumayo. Yan yung katabi mo. Mamaya
sir. Mamaya. Unahin ko muna itong bisita natin because we will always be with him. So we have lots of opportunities to ask Senator Bato. He is the best performer, sir. Yan na, Senador. Mr. President, can I ask ito muna sila, no? General Gamboa, Your Honor. hindi ka man nag-chief ng Davao, but tama na dumaan ka rin sa Davao sa career mo. At ano highest ang position mo po dun sa Davao? Yes, sir. I was the official spokesman of the regional police regional office 11 for 2 years. Regional? Yes. How about sa city level? Wala, sir. I was never assigned in the city office. How about General Sinas, sir? You were never chief, di ba? So, dumaan po ba kayo sa career ninyo sa Davao City? Never, sir. Never. Okay. How about si General Karamat? Sa mic, sir, para nakarecord. Never? Sa career nyo? No, Mr. Chairman. So only General Gamboa pa sa regional level.